BCM sa Manila, nakalagay dito yung programa na kung ito ang iyong nasildan, ibigay mo ang boto sa kandidato na yan. Dito yan, no? So, iba-iba ang nakaprograma rito, SD card. Alam nyo ba na bago mag-eleksyon, ang COMELEC ay nag-configure ng halos 80% ito na walang witness. Bawal na bawal yon sa batas natin. Kailangan mayroong stakeholder na mag-witness kung paano ito kinoconfigure. Alam mo rason nila bakit hindi sila nagpasok ng mga witness? Dahil COVID-19 daw. No? Baka yung mga nagko-configure ay mawaan. So anong magawa niyan? Yan ay kung nagboto ka sa candidate A, pwedeng ilipat sa candidate B. Yan talaga ang simple kung paano i-explain ang ganyan, no? At ito ngayon, so kung ano yung binoto ng mga tao, yung balota, hindi tutugma, kung bibilangin natin yung balota, hindi tutugma sa na-transmit na resulta. Yun ang gusto namin paalam, no? Dahil ang COMELEC mismo nagsabi, sige, para malinaw na walang dayan o mayroon, magbukas tayo ng balota. Tayo ang pipili kung ano yung bubuksan. Yung pumili na tayo na buksan ng Santo Tomas, Batangas, wala silang imik. January ng taon na ito, nagsabi tayo, buksan natin ang Santo Tomas, Batangas. February, March, April, wala silang imik. So yung April 15, nagsampa kami ng mandamus petition sa Supreme Court na pilitin ang COMELEC na itupad yung kanilang sariling resolusyon na magbukas ng balota. Pero noong Abril, nagpalabas ng resolution ng COMELEC, ang sabi nila, hindi na tayo magbubukas. Wala na, kahit saan sa Pilipinas, hindi na tayo magbukas. Kung sabi nila walang dayaan, anong tinatago nila? Bakit ayaw na nila magbukas? So, ngayon ay hihintay natin kung anong maging decision ng Supreme Court na pilitin ang COMELEC. Dahil resolusyon nila yun eh. Sila nagsabi magbukas tayo, ngayon yung nagpili kami, ang pinili kasi namin ay yung, bakit Santo Tomas, Batangas pinili namin? Dahil ito ang nagpadala ng resulta ay itong suspicious na 192.168.0.2. At alam namin kung magpili kami sa ibang lugar, ay pag alam na nila kung ano nagpili namin, pwede nilang palitan ang balota para tutugma doon sa na-transmit. Pero hindi nila magawa yan sa Santo Tomas, Batangas. Bakit? Dahil may protesta doon. May 9, 3 kandidato ng protesta doon. Yun ay sinil, no? At hanggang ngayon nakasil sila at pinoprotektahan ng mga nagprotesta. So ito ang paano sila nagdaya. At talagang lumabas na, no? Dahil kung walang dayaan, inuksan na dapat yung Santo Tomas, Batangas. Hanggang ngayon ay wala, no? Ang problema sa automated election natin ay walang transparency. Hindi alam ng tao kung paano binilang ng makina ang boto nila, no? Kung anong lalabas, yun na. Pero sinasabi namin, ipili kami ng ballot boxes, bilangin yon, mapapakita namin na yung printout, yung pinatransmit itong VCM neto, hindi tutugma sa balota na ron. Kung walang ganyan,
di sana binuksan na nila, no? So si Gus Lagman ang magsasabi kung anong solusyon na para yung automated election na hindi transparent para masigurado natin na yung binoto natin, yun ang lalabas sa bilangan. Gus Lagman. Yan po, problema nagkaroon sa bilangan dahil ang nagbilang para sa atin, yung makina. Hindi natin alam kung ano hindi na pinadala ng makina. Kaya nga, hinahamon na namin na buksan na yung mga balota para magkabilangan. Ngayon, ang bilihan ng boto ngayon, hindi na vote buying, SD card buying. Dahil ang binibili mo, yung nakaprograma na. Lahat, pakinabang niya mga tao nandiyan sa likod natin, sa likod ko. Si Gus Lagman, na isang bihasa sa computer, ay may dala siyang solusyon para dito sa dayaan. Gus, mabuhay! Salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Ang ipapaliwanag ko lamang po ay paano ba ang ating eleksyon dito sa Pilipinas, no? Pagkatapos, papaliwanag ko paano ba in-automate ito ng COMELEC. At pakatlo, sasabihin ko rin kasama nung pag-automate nila, anong mali doon sa ginawa nila. At ano naman ang rekomendasyon natin na gawin ng COMELEC para malinis. So una po, ang ating pong eleksyon ay napakasimple naman. Pumupunta po tayo sa presinto, sinusulat natin yung mga gusto nating iboto. Pagkatapos po at 7 o'clock in the evening, lahat itong mga nasa ballot box ay bibilangin isa-isa para malaman kung sinong nanalo doon sa presinto. Pagkatapos po doon sa presinto, may resulta na doon, dadalhin po ito sa munisipyo para pagsasama-samahin yung mga resulta ng mga different precincts doon sa munisipyo yon. Pagkatapos po, pag nakuha na yung total doon, dadalhin naman po yung resulta sa probinsya. No? At doon naman, pagsasama-samahin yung mga resulta ng bawat isang munisipyo. At yung resulta ay padadala sa national. Ganun din po gagawin. Kaya po ito tinatawag na ladderized. Sa munisipyo muna, tapos sa lalawigan o probinsya, pagkatapos sa national. Ganun po ang ating eleksyon. So, bilangan sa presinto, pagkatapos yung canvassing sa munisipyo, probinsya, national. Yung pong bilangan sa presinto, inaabot lamang ng matagal na isang araw. Kumisan mga 5 oras, 8 oras, 10 oras. Pero kinabukasan po, alam na natin yung resulta sa presinto. Isang araw. Ilagay natin isang araw. Yung pong canvassing, dahil kumisan, dinadala yung mga ballot boxes. Tatawid pa ng ilog o tatawid ng bundok. So, matagal po talaga, lalo na sa probinsya. Maraming mga kabundukan, no? At ito sa munisipyo, hindi po mag-uumpisa magbilang hanggat hindi kumpleto. So kung meron pong naiiwang pang isang ballot box na hindi pa dumadating, hindi pa sila mag-uumpisa. Ganon din po sa probinsya, hindi sila mag-uumpisa hanggat hindi kumpleto na nandun lahat yung resulta ng munisipyo. At ganon din po sa national, sa Senado. So ganon po ang proseso. Ngayon, dahil matagal nga yung proseso, minsan nga po halos montik nang hindi matapos. Proklamasyon na ng July 1. Natapos ang pagtatabili June 30. Noong 1992. Montik nang hindi abutan. Pero mabuti na lang natapos din. So napakahaba. Kaya po naisipan naman na COMELEC na mag-automate. Tama naman, no? Ang problema lang, sa tingin ko, dahil ako naman po merong background ng information technology, sinabi ko po sa inyo kanina
Yung pagbibilang sa presinto, isang araw, yung canvassing inaabot ng ilang linggo, umisan isa't kalahating buwan, no? Ang tinuunan nila ng pansin, i-automate yung presinto. Isang araw lang. Isang araw lang yun. Hindi mo kailangan i-automate yun. At dapat ang concentration nila, ang focus nila, doon sa canvassing. Ganun, yun dapat ang kanilang ginawa. Pero hindi. Bumili ng mga makina na mamahalin, almost 100,000 ang bawat isa. Pagkatapos, in-automate yung presinto na hindi naman kailangan i-automate. Kaya, ang sinasabi ko po solusyon, yung sinasabi kong hybrid, manual na lamang sa presinto. Isang araw lang yun eh. Bakit kailangan mo i-automate yun? Isang araw lang yun. Sabayan mo lang ng laptop para naman yung transmission mabilis. Kasi hindi mo naman pwede i-transmit yung papel. Kaya kailangan assisted ng isang laptop. Ngayon, okay lang bumili ng laptop kasi pagkatapos ng eleksyon, pwede mo ibigay sa Department of Education, sa mga eskwelahan, pakikinabangan. Pero yung automated counting machine, wala, nakatambak lang ngayon. Nagbabayad, gumagastos pa ang COMELEC ng 300 million a year para sa storage. So sayang, samantalang yung laptop, bumili ka every 3 years. Pagkatapos, pamigay mo sa mga eskwelahan. Yun po, no? So, ang aking sinasuggest na solusyon, manual sa presinto, pagkatapos po ay electronic transmission papunta sa canvassing. No? Po, pagkatapos po ng bilangan sa presinto, kaya kailangan yung laptop para ma-transmit papunta sa municipal canvassing. At doon naman, makina na rin ang gagamitin. Computers na rin. Tuloy-tuloy hanggang sa probinsya at national. Isang araw lamang po ang parang hindi naman inaksaya. Ang ginugol natin para doon sa bilangan sa presinto. But, kanina binanggit na rin po ni Edwin, transparent. Nakita natin kung paano binilang ang ating mga boto sa presinto. Yung po ang nawala mula nung nag-automate noong 2010 ang COMELEC. Nawala po yung transparency. Nakikita po ba ninyo kung paano binilang yung boto ninyo? Wala. Hindi. Yun po ang nakakainis. Dahil noong pa sinasabi na namin, mali yung sistema ninyo. Dapat transparent. Dapat po ang eleksyon natin ay transparent, accurate, and fast. No? Nandun po siguro yung accuracy. Sana, mabilis nga po, pero nawala yung transparency. So, yun po ang palaging pinagdidiinan namin na simple lang naman ang solution ng hybrid. Manual sa presinto for transparency. Automated ang canvassing for speed. Yun lamang po. Manual sa presinto for transparency and automated ang canvassing for speed. Salamat po. Salamat, Gus. Yan, alam niyo na dapat itigil natin yung pag-adapt ng Miro dyan sa darating na halalan sa Mayo. Dahil hindi ho balota natin ang binibilang. Ang binibilang doon, yung kung ano yung sinasabi ng makina. Kaya dapat ipilit natin hybrid ang gamitin. Ngayon, meron na binayad. Tatlo. Oo nga, meron na binayad kasi mas mahal eh. Malaki kickback. Ngayon, sa advokasya ni Engineer Lacman, ang gagastusin lang ay humigit kumulang mga 8 billion o kalahati ng budget nila. Kalahati. Laptop. Tapos yung laptop, magagamit pa ng DepEd. Wala nang upa. Wala na tayong storage fee pagkatapos ng halalan na halos 1 billion isang taon ng mga makina. Ganun kasama yun na kung itatago natin yung makina. Anyway, inulit ko po, 3
ang main na advokasya ng anim. Una, kontra pandaraya sa eleksyon. Pangalawa, kontra korupsyon. Ito na. Alam naman natin ngayon na magkahaman sa gobyerno, hindi na sila happy sa 10%. Ngayon, 30% na. Meron pang karagdagang 10 to 15% bago i-release yung cheque. Ganyan kasama. Tapos, meron pang mas masama ngayon. Mga singit sa budget. Bilyon-bilyon ang iutang nila para sa atin. Kaya ngayon tawagan natin si retired Colonel Mar Santiago para ipamahagi sa inyo yung kanyang talumpati sa korupsyon. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay, Colonel Mar! Kontra korupsyon! Hindi siya maka... Magandang araw po sa lahat ng ating mga kaanib dito sa anim Alyansa ng nagkakaisang mamamayan. Ang gaganda natin dito. Alam niyo, at dapat ito ay marinig din ng ating mga kasama na kasalukuyan pang nasa serbisyo. Ang mga militar at ang mga pulis ay naghahain ng buhay para maging matahimik ang bayan. Pero sila kung minsan kami ay nagsisilbing tagapag-protekta ng mga korap na opisyal ng bayan. Sila ang dahilan bakit ba hindi tahimik ang bayan. Sino nagbubuwis ng buhay para dito? At sila naman ay nasa kanilang malalamig na opisina, magagandang sasakyan at panayang biyahe. Alam niyo, sa mga hindi nakakalam, yung mga bata pa, ako po ay nanombrahan noon ni Pangulong Marcos bilang hepe ng tinatawag nyo ngayon na LTO. 6 na taon ako sa pwesto na yon, pero dumating ang EDSA Revolution, sumama ako kay Cory. Ngunit iniwan ko rin si Cory dahil yung mga reforma na naipangako ay hindi na ituloy. Sapagkat ang ating ideya, kung merong mga korap na mga tao, sila ay dapat parusahan, pero yung pinondohan ng gobyerno, kagaya ng Bataan Nuclear Plant, na hanggang ngayon problema natin ang kuryente, ay hindi natin itinuloy dahil lamang sa politika ng mga dinastiya. Noong pong ako'y manombrahan, nakita ko ni Senator Rafael Recto. At sabi niya, batang-bata pa ako noon, hindi pa ako ganitong 80 anyos. Sabi niya, ikaw pala si Colonel Santiago. Ang payo ko sa iyo, Colonel, kung gusto mong magtagal sa gobyerno, huwag kang maging honest. O kaya ay magkunwari ka na hindi ka honest. Ngunit ako po ay lumaki sa dagat dito sa Navotas. Diyan ako pinanganak, naging magdaragat, pumadyak ng tricycle. Wala akong inisip. Wala namang mawawala sa akin eh. Alam ko na itong buhay ng mahirap. Ngunit sa ngayon, hindi ko nga malaman, bakit ba yung mga tao ay hindi mabawasan ang kanilang pagiging ganit at yung kanilang paghahangad, pag-iimbot sa kayamanan. Ganong mamamatay din naman sila. Sabi nga ni Alexander the Great,
Sabi niya, kapag ka ako'y namatay, nais ko na ang lahat ng mga gumamot sa akin ang magpasan ng aking kabaong. Nais ko na ang lahat ng aking kayamanan ay ilatag sa dadaanan ng aking libing upang makita ng mga tao na hindi ko pala madadala itong kayamanan na ito. Nais ko na ang aking kamay ay nakalaylay sa kabaong para makita ng mga tao na wala akong dala-dala. Ngunit sa kabila noon, meron pa rin mga tao na hindi ko malaman kung bakit gustong-gusto nila na magkamal pa ng magkamal ng kayamanan at isakripisyo ang buhay ng mamamayang Pilipino. Inulunsad namin ang anim noong noong 23 ng Agosto. Noong nakaraang 23 ng Agosto, upang maadama natin na noong 23 ng Agosto 1898 ay nagpunit, sumigaw sa Balintawak ang mga Katipunero upang iprotesta ang kanilang buhay sa ilalim ng Espanya. Kaya pa rin natin gawin ito. Ito ang mga investigasyon sa Parmali, sa Kialisgo, nakita natin ang lawak ng korupsyon sa gobyerno. Nakita natin kung paano ang mga dayuhan ay nagkaroon ng birth certificate, nagkaroon ng pasaporte, nagkaroon ng pangalang Pilipino, at naging mayor pa nga si Alice Go. Ito ay dahil sa korupsyon sa immigration. Malayo ang immigration. Korupsyon sa Comelec. Meron tayong baha. Bakit? Ano nangyari? Ang public works overpriced. Yung kanilang mga steel ship, yung mga pilote, kumisan, ang sukat niyan ay, halimbawa ay 3 metro, ang nandoon sa order, 6 na metro. Nakabaon, hindi natin makikita. Yung DOH, yun nga, yung Parmali, ang daming itinransfer na pera. Bilyones na doble ang utang ng Pilipinas mula sa panahon ni sino ba pinalitan ni ano? Si Pinoy. Si Pinoy nag-iwan ng 1 bilyon. Trilyon. Si Duterte nag-iwan ng doble-dobling utang at nabaon ng Pilipinas. Marami pa tayong corrupt. In fact, doon sa ating LRT, umorder ng mga bagon na hanggang ngayon hindi nagamit dahil hindi sukat sa release. Kaya, actually, iniisip ko, ano pa nga ang kailangan natin gawin? At nais ko sana na ipaalala na tayo ay kasama rin dito sa ating hirap na dinaranas, sapagkat sa konting ibibigay ng politiko sa panahon ng eleksyon na sandali lang mauubos, itinataya natin ang 3 taon na pamumuno ng mga naglagay sa atin, na nilagyan tayo para biboto sila. Hindi natin nare-realize, hindi natin liliwanagan na yung konting ibigay, kahit gawin na nilang 5,000
Yan 5,000 na yan, kung hindi mo titipid, halimbawa, tinipid mo, siguro 2 buwan tapos na yan. Pero ang paghihirap na ibinibigay sa ating mamamayan ay sa loob ng 3 taon o 6 na taon na sila ay nanunungkulan. Ngayon, si Padre Reyes, active pa ako sa military, nagpuprotesta na yan. Pero, sana hindi tayo magsasawa sapagkat tayo ay tulad ni Rizal. Si Rizal, ginigising natin ang mamamayang Pilipino. Ganoon ang ginawa ni Rizal. Kaya nag-aklas ang Katipunan. Doon sa huling bahagi ng El Filibusterismo, ano ang sinabi ni Elias P. Basilio? Yung mga nakabasa sa inyo ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ganito ang pagkakasabi ni Basilio, ni Elias. Ito'y parang si Rizal na nagsasalita. At si Elias ang nagsasabi kay Basilio, yung anak ni Sisa, yung Dokalaka, na kumakatawan sa kabataan. Sabi niya, ako ay mamamatay na hindi ko nasisilayan ang bukang liwayway. Kayo na mapapalad na makikita ang pagsikat ng araw, huwag ninyong kalilimutan ang mga taong nawala sa kadiliman ng gabi. Yan po ang ating mga dapat ituro sa ating mga kapitbahay, sa ating mga anak, na dapat lagi silang manatiling matapat. Yung iba nagsasabi pa imagine niyo nung ako'y nanunungkulan sa LTO. 7 taon. 7 taon. Pag-upo ko, may nag-offer. Direktor, pwede bang wag mo lang ako isusumbong, ha? Sabi, huwag mo ko isusumbong kay General Ver, ha? Sabi ganon. Gusto namin magpasok ng mga kotse sa customs. Bibigyan ka namin, nung panahon na yun, 1979, 1981. Bibigyan ka namin ng 250,000 bawat linggo. Payagan mo lang at irehistro. Sabi ko, kalimutan mo na yan. Kalimutan mo na yan. At hindi ako papasok dyan. Tapos, ang inabutan ko sistema, bawat isang regional yung registrar ng LTO magbibigay ng 20,000 noong panahon na yon. Ang laki ng 20,000 bawat buwan. Ilang ahensya ng LTO noon? Mga 100. So kung 100 at bibigyan ako ng 20,000 per month, abay, laki noon. At 7 taon ako nanungkulan, pero hindi ko rin yan pinatulan. At pinutol ko yan. Ang ibig ko lang iparating sa inyo, kailangan natin ng mga leader na matapat sa tungkulin. Sabi nga sa Constitution, a public office is a public trust. At dahil doon, para sa akin, kung hindi kaya ng isang opisyal ng gobyerno na mabuhay doon lamang sa ibinibigay sa kanya, mag-resign siya. Marami namang gustong pumasok eh. Ganun din yung ating mga elected officials. Kaya mga kasama, ang huling bilin ko lang sa inyo, gayahin natin si Elias. Hindi madalian na nagkaroon ng EDSA People Power Revolution. Ito ay progressive, unti-unti. Meron tayong pag-asa, di ba? Salamat sa pag-asa at
asahan natin na tayo ay dadami at sa bandang huli ay makikinig din ang ating mga opisyales ng pamahalaan. Maraming salamat po.